Hello Sir Paul, ako po ulit ito, si Toyo, ang mahilig sa kalamansi. At dahil napakinggan ko ang kwento kagabi, magpapadala ulit ako ng kwento. Ang sarap pala sa piling kapag binabasa na Sir Paul yung sulat mo, yung karanasan mo, yung kwento mo. Nakaka-addict pang magpadala. Anyway, heto na. Nag-break na po kami ng jowa ko nito. Broken hearted ako noon. Ang saklap kasi ng ginawa niya sa akin. Pinagpalit ako sa katrabaho niya. Akala ko pang endgame na kami. Hindi pa pala. Anyway, dahil doon nag-resign na rin ako sa trabaho. Ayoko kasi nakikita ko yung katrabaho ko, pati yung ex ko. Para bang sinasampal ako sa mukha. Kung tutuusin nga, dapat ako yung hindi umalis. Kasi alam naman ng buong opisina na ako yung inosente, ako yung matino. Pero wala ako na lang yung nagpaubaya. Kasi nakaka-bad trip lang talaga. Sukang-suka akong makita sila. Lalo pa nang malaman ko na nabuntis yung ex ko. Meaning, naiputan ako. Yon ang pinakamalaking sampal sa akin. Dahil doon, umuwi ako ng probinsya namin. Balik ako ng Capiz. Awang-awa nga sa akin yung mga magulang ko, yung mga kamag-anak ko, yung mga pinsan ko. Yung pinsan ko na best friend ko nga doon, si Jerwin, siya ang laging umaalo sa akin. Bali, nagtambay muna ako noon. Wala namang problema kasi may ipon naman ako. Hindi din naman ako pinipilit ng mga magulang ko na magtrabaho ako. Kasi alam naman nilang kayang-kaya ko maghanap ng trabaho kung gugustuhin ko. At isa pa, lahat naman kami noon may kaya-kaya na. Wala nang pakialamanan. Isang araw po noon, inaya ko ng pinsan ko na maggala daw kami. Base po sa kanya, yung kaibigan daw niya, inaya din ng kaibigan nito sa isang birthday party. Ako noon sa totoo lang wala akong gana makipaghalubilo sa iba. Pero since gusto ko na nga mag-move on, pinaunlakan ko ang aya sa akin ng pinsan ko. Sa totoo niyan, nabigla ako. Liblib pala na baryo ang lokasyon. Malayo sa amin. Nasa Roa City kasi kami nakatira noon. Medyo nasa bandang city. Kaya kahit nasa Capiz ako, hindi rin ako sanay sa ganoon kaliblib. Bihira lang kasi ako magpunta sa mga ganoong lugar. Pero ganoon pa man, nagpatuloy pa rin ako. Alangan huminto pa ako. Ang gamit nga pala naming sasakyan noon ay yung tricycle po ng tatay ko. Anyway, hindi naman po nagtagal. Narating na rin po namin ang baryo. Tipikal na liblib na baryo. May linya naman ng kuryente. Patag din naman ang kalsada. Sementado na yung iba. At sa pagdating naman namin doon, wala naman akong naramdaman na kakaiba. Ang nararamdaman ko lang noon ay yung pagiging broken hearted ko. So yun na nga. Narating na rin naman namin ang bahay po ng may birthday. Masaya nga kasi marami palang tao doon. May mga nagkakantahan, may mga nagiinuman na. Pumasok naman kami sa loob. Kahit walang gana pinilit kong kumain. Mabait kasi yung may birthday. Siya pa talaga ang nag-asikaso sa amin. Kumuha ako ng lechon. Paborito ko yun Tapos kanin. Yun lang. Wala nang iba pa. Kahit po broken hearted, may dala-dala pa rin akong kalamansi noon. Aba syempre, ayoko naman maging aswang kung sakali Pinatakan ko ang lechon. Safe naman. At sa pinsan ko, pinatakan ko rin yung ulam niya. Nga pala yung pinsan ko na yon, alam din niya ang tungkol sa kalamansi. Siyempre iisa lang kami ng lola. At mukhang yung mga pagkain naman doon, mukha naman pong safe. Matapos namin kumain, sumama na rin kami sa mga nagiinuman. Hanggang sa maya-maya po, inabutan na kami ng tagay. Siyempre, umiinom naman ako. Masarap din kayang uminom, lalo na kapag broken. Pero maya-maya po, bigla pong may dumating na isang bisita. Kaibigan ata ng may birthday. Lalaki po ito. Mukhang katatapos lang din niyang kumain. Agad naman siyang naabutan ng tagay. At ang pinagtaka ko po noon, dahil nung pagkaabot sa kanya ng baso, inikot niya po ito pakaliwa, pati pa kanan. Alam mo yung parang sinadya niya talaga
Tapos tinignan niya ng maigi. Siyempre, kahit napansin ko yon, hindi ko naman siya tinanong kung bakit niya ginagawa yon kasi hindi ko naman siya kilala eh. Pero sa mga sumunod po na tagay, paulit-ulit niya pong ginagawa yon. Talagang pinagmamasdan ko yon at maging pinsan ko nga, nakikita na rin ang bagay na yon at nagkakatinginan kami. Kami lang naman kasi ang katabi niya, kaya mahahalata talaga. Lumipas sa mga sandali. Hindi na ako nakatiis. Pare, pwede ba magtanong? Oy, ano yun pare? Napansin ko kasi na kapag inaabutan ka namin ng tagay, iniikot mo yung baso. Anong meron pre? Napansin mo pala. Nako pare, nakagawian ko na yun eh. Ha? Bakit naman? Alam mo pare, may mga karanasan na kasi ako eh. Alam ko, mahirap paniwalaan pare. Huwag ka mag-alala. Sabihin mo lang kung ano yung sasabihin mo. Kung ikaw may karanasan, ako rin. Ganun ba? Mukhang marami kang alam ah. Ganun pare. Ito kasing pag-iikot ng baso, pakaliwa o pakanan, maaari mong malaman kung nilalason ka ng mga kasama mo sa paligid mo. Kunyari, inabutan mo ako ng inumin, kagaya niyan alak. Pag pinakaliwa ko tong ikot, o kaya naman pakanan, tapos walang nagbago, okay pa rin, alak pa rin, safe. Pero kapag nagbago yun pare, ibig sabihin, nilalason ka. Naranasan ko na yun ilang beses. Namangha ako sa nalaman kong yun. Honestly, dati hindi ako naniniwala sa mga ganong kwento. Pero dahil sa mga kalamansi experiences ko nga, talagang hindi na ako nagdududa sa mga ganoon. Pare, alam mo ba yung tungkol sa kalamansi? Oo naman pare. Yang kalamansi at pihit ng baso, halos parehas lang yan. Dahil doon, nakapalagayan ko po ng loob ang lalaking yon na itago na lang po natin sa pangalang Richard. Siya ang nakausap namin ng matagal, nakabiruan, hanggang sa lumipas na nga po ang mga oras. 12:00 po. Sa totoo lang, marami na pong nag-alisan, marami na nagdatingan na bagong kainuman. Mukha atang maraming kaibigan ng may birthday. Nang maya-maya, inabutan po ako ng tagay. At syempre, gawa nga ng bago kong nalaman, kada abot ng tagay sa akin, pinipihit ko. Sa mesa po na yun, napakarami pong tao. Sari-saring grupo talaga, pero isang tagay lang po ang umiikot. Tumatawa-tawa pa ako nun. Kinikwento ko ang mga iba kong karanasan. Nang maya-maya, pagpihit ko po doon sa baso na may beer, nagulat na lamang ako nang bigla po itong kumulo. Napatingin naman doon si Richard, pati ang pinsan ko. At paglingon ko doon sa nag-abot sa akin ng tagay, napalingon din ito sa akin. Para bang nagulat ito. At walang ano-ano, mabilis po siyang tumakbo at tumayo. Nagulat ang lahat sa nangyari. Pero nang ipaalam namin sa kanila ang naganap, lahat po nang nakainom ng alak noong gabing yun, nagsukahan. Napag-alaman namin na kararating lang pala ng lalaking yun, at ang lalaking yun ay hindi kilala ng mga taong yun, lalong-lalo na yung may kaarawan. Sa madaling sabi, dumating lang ang lalaking yun para manggulo at para manglason. Loko-loko, di ba? Gago. Ganun pa man, sa tulang po ng kalamansi na pinainom namin sa nakainom ng tagi ng lalaking yun, wala naman pong nangyari. Natanggal ang lason at naging maayos naman po ang party na yon. Umalis ako sa party na iyon na may bagong kaalaman, yung tungkol sa pihit baso. Kaya bukod tuloy sa kalamansi, nadagdagan tuloy ako ng isang seremonya bago kumain, ang pagpipihit ng baso. Lumipas sa mga panahon. Nakamove na ako nito. Siguro mga 6 months po ang nagdaan. Hindi na ako bumalik pa ng Iloilo noon. Hindi na rin muna ako bumalik pa ng Maynila. Dahil ang sunod na pinagtrabahuhan ko noon ay sa isla po ng Boracay. Sa mga hindi nakakaalam,
Ang Boracay po ay malapit lang po sa Capiz. Siguro, mga 4 hours lang po na biyahe. Anyway, natanggap po ako sa isang hotel doon. Isang marketing specialist. Hindi ko nasasabihin pa kung anong trabaho ko pero masasabi kong enjoy talaga ako sa pagtatrabaho doon. Kasi may mga pagkakataon na pagkatapos ko magtrabaho, tatambay ka lang sa labas. Titignan mo ang sunset, makikipag-inuman, makikihalubilo sa mga tao. At sa totoo niyan, nakaipon ako ng malaki doon kasi malaki-laki ang sahod noon. Libre ang pagkain, libre ang tinitirahan. Bukod pa doon, marami ako nakikitang magagandang mga tao. Siguro po mga 6 months na po ako nagtatrabaho noon. Isang gabi, naisipan kong mag-inom-inom. Habang nakikipag-inuman, may babaeng lumapit sa akin. Maganda. Sexy. Parang turista. Mag-isa lang din. Siyempre pakilala. Ganito ganyan. At nagulat nga ako dahil hindi naman pala siya turista. Lokal daw siya doon sa islang yon. Sa mga hindi rin nakakaalam, yung Boracay po, marami din pong nakitirang turista dyan. At may mga baryo-baryo din dyan sa loob. Akala nyo purong tourist spot lang yan? White Beach at kung ano-ano pa? Hindi. Kapag tinignan nyo po yan sa mapa, marami rin pong bahay dyan sa gitna. Marami rin pong nakitira dyan. Marami pang kaganapan. Hindi lang puro kasiyahan. Anyway, fast forward po. Matapos po naming mag-inom, inaya po ako ng babae na yun doon sa lugar nila. Honestly, first time ko lang pong mapadpad doon noon panahon na iyon at hindi ko rin nga inaasahan na may ganong lugar doon. Liblib po ang lugar na pinuntahan namin. Puro puno. Layo-layo ang mga bahay. Nang maya-maya, narating na rin namin ang bahay niya. Siyempre, alam ko naman ang mangyayari noong gabing yon. Hindi ka naman aayain ng isang babae sa bahay niya kung hindi ka niya trip. Basta, alam niyo ang ibig kong sabihin. Pero sabi niya, sakto nga raw at nagluto siya ng lugaw. Pagpasok namin sa kanila, walang katao-tao. Malinis naman ang lugar. Pero ewan ko ba, may something na off doon sa loob. May something na mali. Na kung ano hindi ko malaman-laman. Pero ganun pa man umaariba kasi ang libido ko noon. Isa pa, medyo may tama na rin ng alak. Kaya kung anong mga napapansin kong red flag, binabaliwala ko lang. Hindi nagtagal, nainit na rin po ang lugaw. Na-save na rin sa akin ito. Sa amoy pa lang masarap. Sandali lang ha. Kukuha lang ako ng maiinom. Nasa likod kasi yung ref ko. Sige, walang problema. Umalis ang babae na iyon. Ako naman, hinalo-halo ko lang yung lugaw. Nang maalala ko na may kalamansi nga pala ako sa bulsa. At bukod sa, alam nyo na, panlaban at pangontra nga sa aswang, masarap din naman talaga ang kalamansi sa lugaw. Kaya agad-agad, hiniwa ko na ito at pinatak. Ngunit nagulat na lamang ako nang biglang may lumitaw na daliri doon sa lugaw. Nawala ang umaaribang libido sa aking katawan at nawala rin ang kalasingan ko. Mabilis ako lumabas ng bahay na iyon at tumakbo palabas ng liblib na lugar na iyon. Hanggang sa makabalik na nga ako doon sa may boarding house ko. Hindi ako makapaniwala. Pucha, pati pala sa Boracay, may aswang. Hindi lang yan ang mga karanasan ko. Hayaan nyo, sa susunod, magpapadala pa ako. Muli, ako si Toyo. At ito, ang mga karanasan ko.